Matthew 5:37. Kinuha ko lang po yung dulo. Pero ito po yung sinasabi mo doon bago yung 37. Alam ko po ito'y, I don't know kung ito yung natatandaan. Pero po, for the past few days or Sundays, ito po ay gospel. Narinig din ninyong sinabi sa inyong mga ninuno, huwag kang susumpa ng walang katotohanan. Sa halip, tuparin mo ang iyong sinumpaang panata sa Panginoon. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong manunumpa kapag kayo'y nangangako. Huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya'y saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y kanyang tuntungan. Huwag din ninyong sasabihin, saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Huwag mo rin ipanumpa ang iyong ulo, sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo ay hindi mo kayang paputiin o paitimin. Ito po yung Matthew 5:37. Sabihin mo na lamang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat ang anumang sumpang idaragdag dito ay buhat na sa kasama. So, ang una natin, the power of yes. Power of yes. Understanding, pang-unawa, mas pinalalim na pang-unawa sa tinatawag na commitment. Okay? Ano po ba sa Tagalog ang commitment? Pangako. Pakikipagkasundo, very good ho. Pakikipagtipan. Talaga na po. Commitment. Ano po sa Tagalog ang commitment? Sige po. Ano pa? Pakikipag-isa. Paninindigan. Dedikasyon. It involves loyal. Ano sa Tagalog ng loyal? Katapatan. Katapatan. Di ba? The power of yes. To understand commitment, unawain mo muna itong yes. Mahilig tayo mag-yes, yes. We always say yes to the Lord, but we are not loyal. We are too. Sumbaga mo sa pag-aasawa, kaya na may commitment sa pag-aasawa. Though, nagkakamali ang mag-asawa, pero meron pa rin nagiging loyal sa isa't isa. Ayun, dito, sa Diyos, yung yes natin, ay nahihirapan tayo. 3 letra lamang nahihirapan pa tayo sa pagsasabuhay na iyan na tinatawag na commitment. Di ba ka? At ang commitment na yan is not a feelings. Not feelings. Hindi ito nararamdaman. It is a clear, kung maganda dito, clear decision. Bago pumasok sa pag-asawa, dapat malinaw sa iyo. Yes po, Father. They have the yes, but they are not loyal. Paano mo masasabing committed ka sa relasyon kung wala ka namang panindigan? Mayroon ka nga pagkakaisa, pero hindi mo itinatalaga at hindi mo binibigay ang sarili mo sa isa't isa. Ay akala ninyong maraming member na hindi naman committed. Diba? Yung kayo nagpapakapagod, yung iba, hayahay lang ang buhay. Pag magpapagawa ng t-shirt, nauuna pa. Pag magpapatatak ng t-shirt, nahihirapan may tambagan. Gusto ay laging libre. Paano ka papasok doon? Anong gusto mo? Yung pagiging yes to
to the Lord ay hayahay. Remember ha, yung sinusundan natin nakapako, hindi ko nakaswimming pool. Remember yung sinusundan natin, yung binubuli natin, ayan siya. Di ba sabi ko nga ho doon? Di ba nakabitin pa nga ang tagal niya na nakabitin? But tayo, look at that. Paano natin sasabihin ng yes sa ating Panginoon? Aba, hindi kayo na marunong. Hindi kayo na may alam ng lahat. More than a promise. Yung pinakamaganda doon, a commitment, yes, is more than a promise. Kaya minsan, ang hirap natin sabihin eh. Ano ba yung commitment? Ang hirap mag-isip. Bakit it is more than a promise? Sabihin mo kung oo, at kung hindi, kung hindi. Mga kapatid, mabilis lang tayo umuho sa Diyos. Pero kapag tayo nakakaramdam na ng pagod, hirap, reklamo sa buhay, yung yes natin, say, our commitments reflects what we value most. Okay? It reflects ano ba yung pinahahalagahan ko. Bilang charismatic, ano ba yung pinahahalagahan ko? Outing ba? O yung gawain? May paklase ba ako? Nandun ako. Pagsakripisyo, wala. Pero paghinhawa, pares. Hindi kaya nating mag-alay ng buhay dahil tayo marami pang daladalang bagay sa buhay natin para tayo hindi ma-involve, para tayo maging loyal, hindi tayo maging tapat. Kanino? Sa Diyos. Mga kapatid, lahat ng pinaglilingkuran natin, hindi yung mga tao, hindi yung kasama natin sa komunidad. No, hindi rin ako bilang spiritual director. Ang pinaglilingkuran natin, higit sa lahat ay diba, look at the Trinity Sunday. Diba, tinanong ko yung bata, kaklase ko ng mga interview ko, grade 8 din ho eh. Noong grade 3, tinanong ko, meron tayong ilang utos ng Diyos? 10 po. Very confident yung bata. Grade 3, 10 po. Magbigay ka ng isa. Alam niyo yung sagot? Huwag kang magnanakaw. Yun ang alam niya. Ano ba? Huwag kang papatay. Tapos na. Dahil hindi niya kinakailangan mag-aralan ng batang yun dahil grade 3 pa lamang yung batang yun. Dahil yun ang narinig at yun ang naiintindihan ng bata. Kung tayo may isang pumutos ng Diyos, meron tayong ilang sakramento. 7. Kung tayo may 7 sakramento, meron tayong ilang utos ng simbahan. Sige na. 5. Ano yung isa doon? Mangiling ka tuwing linggo at pista. Mag-abuloy ka sa simbahan ayon sa karapatan ng bawat isa. Hindi kaya sagutin ng bata. Malalim na eh. Kung tayo may 5 utos ng Diyos, meron tayong ilang Diyos. Sabi ng bata, 4 po. 4! Sabi, paano rin 4 yun? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. 4 na 4 ay sabi ng bata, ilan po ba? 3. Sabi niya, bakit ito naging 3? Sabi ng bata, yung amen hindi kasama. Sabi ko kasi ng lola, kasama dapat ito lagi yung amen. So bata, hindi mauunawaan. Ay tayo matanda na, dapat mauunawaan na natin ang pagsagot natin ng yes. Every time you talk, tatatak yung sa isip ng tao, hindi rin mabubura sa buhay ng tao. Maliman at tama iyon, hindi mabubura. Pero yung pangako natin sa Diyos, it is more than, reminder ko sa inyo, more than a promise. When you say yes, oo, tapos. Kung hindi. Kaya mo kayo naging charismatic, it is more than enough. Pero kulang pa yun sa ginawa niya sa Amen? Amen? Kaya nga, dapat mas maunawaan natin ang kabutihan ng Diyos doon sa ating pinaggagawa at pinagpapanakuhan ng walang hanggan, kundi ang ating Panginoon. It is to help us to a commitment is not about a feelings, but about faithfulness. Ito. Pagiging tapat. Pagiging tapat. Luke 9.
9:62. Luke 9:62. At ganito naman ang tugon ni Jesus, sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Pag sumagot ka sa Kanya, it involves loyalty. At kung hindi loyal, promise. Kapag ikay nangako na niyan at naging tapat, huwag kang tatalikod. O lilingon pa. Diba? Ano? Kapag nangako ka, huwag ka nang tatalikod. Bakit? It is always God will provide. Yung pangako natin is more than a promise. Siya, more than enough na tayo pangakuhan. Our yes to God is live out daily. Sabi, our yes to God, araw-araw natin yung sinasabuhay. Itong mga bagay na ito ang dapat natin pagkatatandaan bilang isang mabuting tao. Ano po yung mga challenges para sa commitment? Number 1, minsan fear. Ano yung mga challenges dito sa commitment na ito? Fear. Ano mo ba sa Tagalog ang fear? Tatakot tayo. Magpulit sa Diyos. Minsan sa Diyos pala kung natatakot na tayo, sa tao pa kaya. Di ba ka? Minsan tayo natatakot doon sa mga bagay na yun. Pangalawa, distraction. Hindi mo distraction din ng kaguluhan, ha? Distract. Ano mo ba sa nadi-distract ka? Nagugulumihanan. Yan ang pinagpagandang Tagalog. Nagugulumihanan. Papasok ba ako o hindi? Sasali ba ako sa charismatic o hindi? Nagugulumihanan ka. Two-way. Gusto mo, pero parang ayaw. Yan. Yan ang pinakamagandang tutugon. Instant gratification. Ano ba sa Tagalog ang gratification? Gratification. Sa Tagalog, pakonsuelo di pobre. Yung, sige na nga. Ano ba yung mga isang magandang eh? Napipilitan. Temptation. Tukso. Tukso saan? Kami tukso na. Na tumigil na magkarismatic. Tukso saan? Na madami na akong alam. Tumigil na saan? Ay may mas magaling pa naman ako sa kanya. Kakatay ako na lang. Tumigil saan? Ay, wala naman akong alam dito eh. Okay lang ako dito tagalinis ng sika. Temptation saan? Tahimik na lang ako. Silence. Temptation saan? Ay, akin na lang ako pag may kain na graduation. Dahil tuksuan sa mga bagay na iyan. But still, ito yung mga hapon to this commitment. Pero, dahil tayo may hapon, sino ang model natin? Siyempre, si Jesus. Simple lang ako din. Sa halaman ng Gethsemane, not my will, but yours will be done. Pakaganda ano? Sa halaman nung siya nananalaki, not my will, but yours be done. Kalooban ng Ama. Hindi kalooban ko. Yun ang pinagpaganda. Pangako nito. Yung sinasabi mo natin total na promise, kung ano yung kalooban ng Ama, doon ako. Yung pinakamaganda. Okay ha? Okay? Okay na ho iyan? Okay, sige. Sa ating ating pagdiligan, dalawang tanong.
sa buhay na meron ako, where in my life, I have said yes. Where in my life, I have said yes, but struggle to stay committed. But struggle, nahirapan, manatili sa commitment. Yung ako'y nag-yes, pero kailan sa pagkakataon sa buhay ko ako'y nag-struggle at nahirapan, manatili sa. That is number one, reflection. Pangalawa, sa commitment, ano-ano mo yung mga distraction para hindi ako maging loyal sa Diyos or committed. Pangalawa, ano-ano mo yung mga distraction o hadlang sa buhay ko o takot. Yan, distraction, hadlang o takot sa buhay ko para mag-commit o para sumunod sa Kanya.